Kaliskis ng isdang karpa. Isang mainam na pampaswerte? Papaano at kailan nga ba ito dapat kunin upang maging pampaswerte mo? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin kung bakit nga ba maswerte ang kaliskis ng karpa at papaano ito mapapasa iyo. Kaya kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang karpa o carp ay isang matabang uri ng tubig-tabang na isda mula sa hanay ng mga Cyprinidae. Isang malaking grupo ng mga isda na kadalasang matatagpuan sa mga kontinente ng Asia, Europa at Amerika. Kabilang sa pamilya ng mga karpa ang goldfish at ang isdang koi. At batid naman natin na ang koi ay isang isda na sumisimbolo rin ng swerte, lalo na sa Feng Shui, bilang pangpaswerte at simbolo ng kayamanan. Kaya maraming mayayaman ang nag-aalaga nito dahil nagpapahiwatig rin ito ng pag-unlad at tagumpay. Ang koi rin o ang karpa ay may iba't ibang kulay gaya ng pula, dilaw, asul, itim at puti. At batid mo ba na hindi ka dapat basta-basta nag-aalaga nito dahil ang mga maswerteng bilang lamang ay ang numerong 1, 3, 6, 8 at 9. 1 bilang simbolo ng bagong simula, 3 bilang simbolo ng pag-unlad sa anumang larangan, 6 bilang pampaswerte, 8 bilang kayamanan at katanyagan, at 9 bilang simbolo ng long life at kaligtasan sa paglalakbay. Kaya bago ka mag-alaga ng isdang ito, isaalang-alang mo ang mga numerong ito. Pero kung hindi mo naman hilig ang mag-alaga ng isda, ay maaari naman ang paglalagay ng mga painting nito sa inyong silid tanggapan bilang dekorasyon. Subalit kung ayaw mo rin ito, subalit nais mo pa ring swertihin gamit ang isda, ay maaari mong gamitin ang kaliskis nito. Ngunit papaano nga ba ito isasagawa? Isang araw lamang sa loob ng isang taon mo ito maaaring gawin upang maituring na ito'y epektibo. Ito ay sa araw ng Pasko. Kung mayroon kayong handa na isda, partikular na ang karpa, matapos mo itong lasapin o kainin, kumuha ka ng 3 piraso ng kaliskis nito. Patuyuin sa ilalim ng araw o buwan, pagkatapos ay ilagay sa inyong wallet o sa pulang tela kasama ng iba mo pang gamit na pampaswerte. Dahil ang pagtatabi nito sa araw ng Pasko ang pinaniniwalaang magbibigay at magdadala sa iyo ng isang buong susunod na taon ng kasaganaan at karangyaan. Kaya sa susunod na Pasko, huwag mong kalimutan na kung kayo ay may hain na karpa, na itabi na ang ilang kaliskis nito. Isang beses mo lamang ito maaaring gawin, kaya huwag mo na itong palampasin. At laging tandaan na ang lahat ng ito ay pawang mga gabay lamang. Nasa sa inyo pa rin ang inyong ikauunlad sa buhay, manalig lamang sa Diyos at magtiwala sa inyong kakayahan. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Hello, what's up? Your best here. Mayroon ka na bang inaalaga ang pampaswerte sa tahanan? Pampaswerteng pinaniniwalaan natin na makatutulong sa atin na maghatak ng swerte, kasaganaan at karangyaan sa buhay. Subalit narinig mo na ba ang pampaswerteng kung tawagin ay Lucky Palay? Opo, Lucky Palay sapagkat ito ay isang bugkos ng mga butil o bunga ng palay at pinaniniwalaang isang epektibong panghatak ng swerte sa bawat tahanan. Kaya naman halika at ating alamin kung papaano nga ba ito gagawin at papaano nga ba ito gagamitin. Palay o bigas.
isang bagay o halamang simbolo nga ng kasaganaan, maayos na kalusugan at masayang pamilya. Una na ngang dahilan ay sapagkat dito nga sa atin sa Pilipinas, bigas o kanin ang siya nating pangunahing pagkain. At kung wala ngang bigas, ay tiyak na magkakagulo sa bahay, magugutom tayo at walang lakas sa araw-araw. Subalit bago natin pag-usapan ang Lucky Palay na ito, batid mo ba na maging noong unang panahon ay malaki na nga ang ginagampan ng papel ng bigas o palay sa ating mga ninuno? Ang bigas ang siyang pinaka-importanting pagkaing laman ng bawat bahay o tahanan. Maingat nila itong itinatago sa maayos na lagayan upang hindi agad mabasa o kaya ay masira. Marapat raw na malalim ang lagayan ng inyong mga bigas dahil simbolo ito ng patuloy na kasaganaan. Alam nyo bang sa ibang bansa nga, dito sa Silangang Asya, ang kasambahay raw na nahuling inuubos ang huling laman ng lagayan ng bigas ay inaalis o sinisante sa serbisyo dahil ito raw ay isang malas at masamang simbolo sa tahanan. Ang butil rin ng bigas ay siyang sinasaboy o isinasabog sa mga bagong kasal upang maging masagana at masaya ang kanilang magiging pagsasama. Kung kaya naman, talaga ngang napakahalaga ng kanin o bigas o ng palay sa ating mga tao. At dahil nga sa nauso na rin ang pagsasabit ng mga bagay-bagay tulad ng pangontra, pantaboy ng kamalasan at mga pampaswerte sa tahanan, isa nga ang bugkos ng palay o ang Lucky Palay sa mga bagay na pinaniniwalaang mahusay na maghahatak ng swerte at kasaganaan sa ating pamilya. Kumuha ka lamang ng 13 piraso ng tangkay ng palay at ito ay itali ng pulang sinulid o pulang tela. 13 sapagkat upang ang 12 buwan ng isang taon ay maging masagana at +1 upang ito ay lumabis pa sa inaasahan. Maaari mo itong isabit sa taas ng pintuan sa gawing silangan na siyang sinisikatan nga ng araw. Gaya ng mga ibang pampaswerte, ang palay na ito o ang Lucky Palay ay magsisilbing koneksyon ng inyong tahanan sa kalikasan upang mas maka-attract ng maraming kasaganaan. Ikaw, ano ang mga ginagamit mong pampaswerte sa bahay? Subalit, lagi pa rin po nating tatandaan na ang mga pampaswerteng ito ay pawang gabay lamang. Manalig sa Diyos, magsipag at magsikap sa buhay upang makamit natin ang mga hinahangad sa buhay. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat lamang ang laki may alam, dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak sa linya ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong.